Itinago ng karangyaan ang pinakamalupit na kasalanan habang nagpapakasa si Clarissa sa alak at halik ng kalaguyo sa loob ng palasyo. Nakaluhod ang inang si Marcela sa kalsada, namumulot ng tira-tirang pagkain. Hayaan siyang mamatay sa gutom, hampas lupang pabigat. Bulyaw ng manugang, ngunit bumukas ang gate. Nakatayo ang bilyonaryong si Mateo. Tapos na ang pagbabalat kayo. Paano wawasakin ng isang anak ang demonyong umalipin sa kanyang ina? Bakit ka pa ba humihinga? Matandang hukluban? Pabigat ka lang sa karera ni Mateo at sa reputasyon ko. Ang boses ni Clarissa ay parang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng malawak na mansyon sa Alabang. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pagkamuhi. Tila ba ang presensya ng kanyang biyenan ay isang lason na dumudungis sa kanyang marangyang mundo. Sa sulok ng malawak na silid, nakaupo si Marcela sa isang maliit na bangko. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa tanda at pagod ay maingat na itinutupi ang isang puting polo ni Mateo. Ito ang paboritong damit ng kanyang anak, ang damit na binili niya mula sa unang sahod nito bilang inhinyero. Sa bawat haplos ni Marcela sa tela, tila binabalikan niya ang mga araw sa tondo kung saan ang amoy ng kakanin at ang init ng pagmamahal ang tanging kayamanan nila. Ngunit ang alaala ng kaligayahan ay agad na pinalitan ng hapdi nang sadyang sipain ni Clarissa ang basket ng mga nilabhang damit. Kumalat ang mga puting tela sa malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Tumigil ang mundo ni Marcela. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at masakit. Hindi siya lumingon, hindi rin siya sumagot. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat sa kanyang dibdib. Isang uri ng pananakit na tila may mga libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat tibok nito ay may kasamang hapis. Sa loob ng 2 linggo, mula nang umalis si Mateo para sa isang business trip sa Dubai, ang mansyong ito na dapat ay kanlungan niya ay naging isang madilim na kulungan. Ang kanyang silid ay inilipat sa isang maliit na imbakan sa likod ng kusina, malapit sa basurahan, kung saan ang tanging kasama niya ay ang lamig ng gabi at ang amoy ng napanis na pagkain na madalas ay siya ring tanging ibinibigay sa kanya. Napatingin si Marcela sa kanyang mga daliri. Ang mga serye ng peklat mula sa tilamsik ng mainit na mantika noong nagtitinda pa siya ng turon ay tila mga mapa ng kanyang sakripisyo. Akala niya ang tagumpay ni Mateo ay nangangahulugan ng pahinga para sa kanya. Akala niya ang pagpapakasal ng anak sa isang magandang babaeng tulad ni Clarissa ay magdadala ng katuwang sa pag-aalaga sa kanya. Ngunit nagkamali siya. Ang bawat sakripisyo niya ay itinuturing na basura ng babaeng ito na walang ibang alam kundi ang magpakitang tao sa harap ng kamera at ng mga kaibigang elite. "Huwag kang tumitig sa akin ng ganyan, matanda." Ang boses ni Clarissa ay muling bumasag sa katahimikan, mas matalas at mas mapang-api. "Akala mo ba ay hindi ko alam na nagpapaawa ka kay Mateo tuwing tumatawag siya? Huwag mong subukan. Isang salita mo lang, sisiguraduhin kong mawawala ang lahat ng pinaghihirapan ng anak mo. Gusto mo bang maging dahilan ng pagbagsak niya?" Dahan-dahang tumayo si Marcela. Ang kanyang mga tuhod ay lumalangit-langit sa sakit. Yumuko siya para pulutin ang polo ni Mateo na ngayon ay may dumi na mula sa sapatos ni Clarissa. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na awit na walang katapusan. Hanggang kailan ko ba kailangang lunukin ang sarili kong dignidad para sa kaligayahan ng aking anak? Hanggang kailan ako mananatiling isang anino sa bahay na itinayo mula sa aking mga luha at pawis? Ang gabi ay lumalim at kasabay nito ay ang muling pagtulak ni Clarissa sa kanya palabas ng pintuan sa likod. Sadyang pinatay ng manugang ang lahat ng ilaw sa pasilyo. Iniiwan ang matanda sa gitna ng kadiliman. Tumayo si Marcela sa ilalim ng maliit na bubong ng garahe. Yakap ang polo ng anak.
Ang lamig ng semento ay gumapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang sumasakit na likod. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng katotohanang siya ay naging isang estranghero sa sarili niyang pamilya. Isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa namamagang mga mata ni Marcela. Ang tunog ng makina na papalapit ay tila isang hatol na hindi niya alam kung magdadala ng kaligtasan o mas malalim pang pagdurusa. Habang ang sasakyan ay humihinto sa harap ng malaking gate, ang puso ni Marcela ay muling kumitig ng mabilis. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagtitiis? O ito na ang simula ng isang gabi na kikitil sa huling hibla ng kanyang pag-asa? Nay! Nanay! Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nasa labas sa gitna ng ulan? Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa takot at pagkabigla habang mabilis siyang bumaba mula sa kanyang sasakyan. Hindi na niya inalintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling Amerikana. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang ina, si Marcela, na nakaluhod sa basang semento, nanginginig, at tila isang lantang gulay na itinapon sa dilim. Binuhat ni Mateo ang ina. Ramdam na ramdam niya ang gaan ng katawan nito. Tila ba mga buto na lamang ang natira sa dating masiglang babaeng nagpalaki sa kanya. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ang maliwanag na ilaw ng chandelier ay tumama sa maputlang mukha ni Marcela na puno ng putik. Sa kabilang dako, nagmamadaling bumaba ng hagdan si Clarissa. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging iritado tungo sa isang hitsura ng matinding pag-aalala. Oh my God, Mateo! Kanina pa namin siya hinahanap. Akala ko kung ano na ang nangyari sa kanya. Ang sigaw ni Clarissa ay puno ng drama, tila ba isang bida sa isang teleserye habang tumatakbo patungo sa kanila. Agad niyang kinuha ang isang makapal na kumot at pilit na ipinalupot kay Marcela. Ngunit ang matanda ay biglang napapitlag, isang reaksyong hindi nakatakas sa paningin ni Mateo. Ano ang ibig mong sabihin, Clarissa? Bakit nasa labas si nanay? Bakit siya basang-basa? Ang tanong ni Mateo ay puno ng awtoridad at hapdi. Inihiga niya ang ina sa malambot na sofa sa living room habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na hinahaplos ang malamig na pisngi ni Marcela. Mateo, listen to me. I didn't want to tell you this over the phone because I didn't want to worry you while you were working in Dubai. Pero lumalala na ang kondisyon ni nanay. Sabi ng doktor, it's a latent dementia with paranoia. Kanina pa siya nagwawala. Tinatapon ng mga pagkain. At bigla na lang siyang tumakbo palabas. Sabi niya, may mga tao raw na gustong pumatay sa kanya. I tried to stop her, pero she pushed me, see? Clarissa dramatically showed a small, faint scratch on her arm, which she probably did to herself just moments ago. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Nanay, totoo ba ito? Bakit hindi kayo nagsasabi sa akin? Ngunit si Marcela ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Clarissa na may halong takot at pagkabigla sa tindi ng kasinungalingang naririnig. Gustong magsalita ni Marcela. Gustong isigaw ng kanyang puso na siya ay itinulak at minura. Ngunit ang bawat salita ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Alam niyang sa mata ng kanyang anak, si Clarissa ay ang perpektong asawa. Mateo, heto ang mga gamot at medical records niya. Pinatingin ko na siya sa isang specialist last week. Ang sabi ng doktor, normal lang daw na hindi niya maalala ang mga ginagawa niya o kaya naman ay gumawa siya ng mga kwento dahil sa sakit niya. Clarissa handed over a folder with fake documents, her voice soft and consoling, the perfect image of a suffering but patient wife. Kaya please, huwag kang magalit sa kanya. Intindihin na lang natin si nanay. Hinalikan ni Mateo ang noo ng kanyang ina, punong-puno ng guilt ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay nabigo siya dahil naging abala siya sa pagkita ng pera habang ang kanyang ina
ay unti-unti na palang nawawala sa sarili. Ngunit sa ilalim ng sofa, habang inaayos niya ang posisyon ni Marcela, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng malamig na liwanag. Yumuko si Mateo at dinampot ang bagay na iyon. Isang maliit na butones ng polo ng lalaki na may tatak ng isang mamahaling gym na hindi niya kailanman pinupuntahan. Ang butones ay malamig sa kanyang palad, tila ba isang maliit na piraso ng katotohanang nagtatago sa gitna ng mga mabulaklak na salita ni Clarissa. Iakyat na natin si nanay sa kwarto niya. Clarissa, doon sa dati niyang kwarto, hindi sa imbakan. Ang boses ni Mateo ay kalmado, ngunit may kakaibang lamig na tila nagpatahimik sa buong paligid. Habang tinitingnan niya ang kanyang asawa na mabilis na umiwas ng tingin, isang mabigat na tanong ang nagsimulang bumuo sa kanyang isipan. Sino ang nagmamay-ari ng butones na ito at bakit ito narito sa gitna ng gabi habang ako ay wala? Habang pinagmamasdan niya ang takot sa mga mata ng kanyang ina, unti-unting napagtanto ni Mateo na ang lason sa loob ng bahay na ito ay hindi ang sakit ni Marcela, kundi ang isang lihim na dahan-dahang sumisira sa pundasyon ng kanilang pamilya. Ang bawat paghaplos ni Mateo sa braso ng kanyang ina, habang tinutulungan itong magpalit ng tuyong damit, ay tila isang pagtuklas sa isang mapait na lihim. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara sa silid, tumambad sa kanyang mga mata ang mga bakas na hindi kayang burahin ng anumang mabulaklak na salita. Ang mapuputi at kulubot na balat ni Marcela ay nabahira ng mga pasang kulay ube at asul, mga markang tila nagsusumigaw ng sakit na hindi masabi ng kanyang mga labi. Nanay, ano ito? Bakit puno kayo ng pasa sa braso at balikat? Ang boses ni Mateo ay gumaralgal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang hinahawakan ang mga sugat ng ina. Hindi ito mukhang bunga ng pagkakatumba o aksidente. Ang mga markang ito ay hugis ng mga daliri. Mga daliring mariing bumaon sa balat ng isang matandang walang kalaban-laban. Mabilis na pumasok si Clarissa sa silid. May dalang baso ng mainit na gatas, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa ginagawa ni Mateo. Agad siyang lumapit at pilit na ibinaba ang manggas ng damit ni Marcela. Iyan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo, Mateo? Malalim na buntong hininga ni Clarissa. Ang boses ay may halong pekeng pagod. Inaatake siya ng matinding paranoia. Pinaghahampas niya ang sarili sa mga pader at sa gilid ng kama. Sabi daw may mga boses siyang naririnig. Mabilis siyang nagpatuloy, tinatangkaing magpigil ng emosyon. Sinubukan ko siyang pigilan. Subukang itago siya sa mga panganib, pero mas lalo siyang nagwawala. Nakakabasag ng puso makita siyang nasasaktan ng ganito. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Naghahanap ng kasagutan. Nanay, totoo ba ang sinasabi ni Clarissa? Nanakit ba kayo ng sarili ninyo? Ngunit si Marcela ay yumuko lamang. Ang kanyang mga balikat ay tila lalong bumagsak sa bigat ng takot. Ang bawat buntong hininga ng matanda ay may kasamang panginginig. Isang tahimik na pagsusumamo na huwag na siyang tanungin pa dahil ang bawat salita ay may katumbas na parusa kapag wala na si Mateo. Pumasok si Lorna, ang katulong na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Dala ang isang planggana ng maligamgam na tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at hindi siya makatingin ng diretso kay Mateo. Napansin ni Mateo ang pamamaga sa pisngi ni Lorna na pilit itinatago ng kanyang buhok. Lorna, anong nangyari sa mukha mo? Bakit namumula ang pisngi mo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang hinala ay lalong lumalalim. Bago pa makasagot si Lorna, mabilis na sumingit si Clarissa. Ang kanyang boses ay naging matigas at mapangutos. Naku, Mateo, itong si Lorna ay napakalamaya kumilos. Nadulas siya sa kusina habang nagmamadaling ihanda ang dinner mo. Di ba, Lorna? Mag-ingat ka naman sa susunod. Baka isipin ng mga tao rito ay kung ano na ang nangyayari sa loob ng bahay na ito. Ang tingin ni Clarissa kay Lorna ay tila isang babala, isang banta na hindi kailangang bigkasin, ngunit malinaw na naintindihan ng lahat.
Opo, Sir Mateo. Nadulas lang po ako. Paumanhin po, Lorna whispered, her voice almost inaudible. Mabilis niyang inilapag ang tubig at halos tumakbong lumabas ng silid. Hindi nakatiis si Mateo. Tumayo siya at hinarap ang kanyang asawa. I want to see the CCTV footage, Clarissa. Gusto kong makita kung paano nakuha ni nanay ang mga pasang ito at kung paano nadulas si Lorna, para na rin sa ikakatahimik ng loob ko. Sandaling natigilan si Clarissa, ang kanyang mukha ay namutlang ngunit agad ding bumalik ang kanyang mapang-aping ngiti. Oh, about that. May glitch ang system natin since last week. Pinagawa ko na sa technician pero sabi nila ay na-corrupt daw ang files dahil sa sunod-sunod na brownout. Pasensya na, Mateo. I know you're stressed, but you have to trust me. I've been here, taking care of everything while you were enjoying your business trip. Trust. Ang salitang iyon ay tila naging isang mapait na gamot sa pandinig ni Mateo. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa, ang maganda nitong mukha, ang mamahaling alahas, at ang malamig nitong mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay mahimbing nang natutulog dahil sa pagod. Ngunit ang mga kamay ay nakakuyong pa rin sa takot. Habang naglalakad si Mateo patungo sa kanyang opisina sa loob ng bahay, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa bawat hakbang. Hindi na ito tungkol sa negosyo o sa pera. Ito ay tungkol sa amoy ng kasinungalingan na unti-unting pumapatay sa katinoan ng kanyang tahanan. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinubukang pasukin ang main server ng kanilang security system. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis habang hinihintay ang pag-load ng data. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang mensaheng nagpatigil sa kanyang paghinga. All files permanently deleted. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito glitch. Ito ay isang sinadyang pagbubura ng katotohanan. Saktong paglingon niya sa bintana, nakita niya ang isang anino ng lalaking mabilis na lumabas mula sa likod ng kanilang garahe. Suot ang isang jacket na may pamilyar na logo ng isang gym, ang kaparehong logo sa butones na hawak niya kanina. Ang umaga ay sumikat, ngunit ang liwanag nito ay tila hindi makapasok sa malamig na dibdib ni Mateo. Nakasuot siya ng kanyang formal na suit, nagpaalam na papasok sa opisina, at siniguro pang halikan si Clarissa sa pisngi bago sumakay sa kanyang kotse. Ngunit sa halip na tumungo sa highway, inipark niya ang kanyang sasakyan ilang blok lamang mula sa kanilang subdivision at palihim na naglakad pabalik. Ginamit niya ang lumang susi ng pintuan sa likod, isang susing inisip ng kanyang asawa na nawala na. Nagtago si Mateo sa likod ng malalaking paso ng halaman malapit sa kusina. Ang kanyang paghinga ay kinokontrol, ang kanyang mga mata ay nanonood, tulad ng isang lawin na nakakita ng ahas sa kanyang pugad. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at kapeng barako, ngunit sa ilalim nito ay may sangsang ng pagtataksil na unti-unting lumalabas. Ito na ba ang lahat, Lorna? Itapon mo na ang mga basurang yan, lalo na yung kinakalawang na lata na yan. Nakakadiri. Ang matinis na boses ni Clarissa ay umaalingaw-ngaw sa kusina. Itinuturo niya ang isang lumang latang biskwit na pinilit binuksan na ngayon ay puno ng mga gasgas. Pero, Ma'am Clarissa, iyan po ang pinakaiingatang gamit ni Nanay Marcela. Mga lumang resibo po at barya ang laman. Ang boses ni Lorna ay nanginginig. Sinusubukang ipagtanggol ang maliit na pag-aari ng matanda. Wala akong pakialam sa mga kalat ng matandang hukluban na yan. Puno ng bakterya. Ipon ng barya. Akala mo naman ay yayaman siya. Itapon mo na yan kasama ng mga tira-tirang pagkain. At huwag mo siyang bibigyan ng sariwang ulam. Painitin mo ang tirang kanin kagabi. Hindi tayo nagpapakain ng palamunin. Ang bawat salita ni Clarissa ay parang kutsilyong pumuputol sa huling hibla ng tiwala ni Mateo. Pinanood ni Mateo si Lorna na umiiyak habang inihahagis ang lata sa malaking itim na basurahan sa labas ng kusina. Nang makapasok na muli ang dalawa, mabilis na lumapit si Mateo sa basurahan. Hindi niya inalintana ang baho at dumi
habang pilit hinahanap ang pamilyar na lata. Nang makuha niya ito, binuksan niya ang takip. Ang kanyang mga mata ay nag-init. Sa loob nito ay ang mga lumang barya na maingat na pinunasan at sa pinakailalim, binalot sa isang plastik ay ang isang lukot na resibo. Ito ang resibo ng kanyang unang sahod na ginamit niya para bumili ng murang relo para sa kanyang ina, 20 taon na ang nakalipas. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mateo. Pumatak sa lumang resibo. Ang latang ito ay hindi basura. Ito ay ang puso ng kanyang ina. Ang pusong hinahayaan niyang tapakan ng babaeng pinakasalan niya. Ang sakit ay nag-iwan ng isang malalim na uka sa kanyang kaluluwa na mabilis na napuno ng isang malamig at nag-aapoy na galit. Aalis siya bukas para sa isa pang conference. Ito na ang pagkakataon natin, Ramon. Siguraduhin mong nakahanda ang mga papeles ng Villamor Foundation. Isang boses ang biglang narinig ni Mateo mula sa siwang ng bintana sa kusina. Ito ay si Clarissa. Kausap ang isang tao sa telepono. Ang pangalan na binanggit niya ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Mateo. Ramon, ang personal trainer ni Clarissa. Ang nagmamay-ari ng butones na natagpuan niya. Dapat pirmahan na yan ng matanda bago siya tuluyang mawala sa katinuan. Kung hindi, hindi natin maililipat ang 60% ng shares ng kumpanya. Huwag kang mag-alala. May inihanda akong gamot para kumalma siya kapag nagpumiglas. Ang halakhak ni Clarissa ay tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Wala silang kaalam-alam na ang bawat salitang binibitawan nila ay nagiging pako sa sarili nilang kabaong. Napakuyom ang mga kamao ni Mateo. Gusto niyang pumasok at kaladkarin palabas ang kanyang asawa. Nais niyang isigaw sa buong mundo ang kasamaang nangyayari sa kanyang tahanan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang pagpapalayas kay Clarissa ngayon ay masyadong madali. Maaari itong maging isang magulong proseso ng hiwalayan kung saan maaaring makakuha pa ng malaking halaga ang kanyang asawa bilang settlement. Hindi iyon ang hustisya na nararapat para sa kanyang ina. Kinuha ni Mateo ang latang biskwit at itinago ito sa loob ng kanyang coat. Humugot siya ng isang malalim na hininga, pilit pinapakalma ang bagyo sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya palayo upang muling sumakay sa kanyang sasakyan, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang planong lulumpo sa mga demonyong sumira sa kanyang pamilya. Hindi niya lang aalisin ang maskara ni Clarissa. Susunugin niya ito habang suot-suot niya. Ang telepono ni Mateo ay nag-vibrate. Isang mensahe mula kay Clarissa. Honey, did you arrive safely at the office? I miss you. Nanay is watching TV right now. We are doing fine. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. I'm safe, honey. Take good care of Nanay. I love you both. Ang kanyang naging tugon, kasabay ng pangakong sisimulan na niya ang pagtatayo ng isang entablado para sa huling pagtatanghal ng kanyang asawa. Ang gabi ay tila isang malaking teatro ng kasinungalingan kung saan ang bawat isa ay may ginagampanang papel. Sa mahabang hapagkainan na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mamahaling mga kubyertos, nakaupo si Mateo sa kabisera. Sa kanyang kanan ay ang kanyang ina na si Marcela, nakayuko at hindi kumikibo. Sa kanyang kaliwa ay si Clarissa, may suot na perpektong nakmungiti at isang mamahaling bestida na tila ba ipinagdiriwang ang isang lihim na tagumpay. Ang hapunan natin ngayon ay espesyal, Clarissa. Ang boses ni Mateo ay may kakaibang lambing, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim na hindi napansin ng kanyang asawa. Kinuha niya ang paboritong putahe ni Marcela, isang simpleng sinigang na hipon, at maingat na inilagay sa pinggan ng matanda. Alam kong ito ang paborito ninyo, Nanay. Natigilan si Clarissa. Ang kanyang ngiti ay sandaling nanigas, ngunit mabilis siyang nakabawi. Oh, Mateo, you are so sweet. Pero sabi ng doktor, bawal sa kanya ang masyadong maasim. Baka makasama sa tiyan niya.
Hinarap ni Mateo si Clarissa, ang kanyang tingin ay tila bumabasa sa kaluluwa nito. Siguro nga, pero ngayon lang naman. Bakit hindi mo siya subuan, honey? Gusto kong makita kung paano mo inaalagaan si nanay habang wala ako. Isa pa, kailangan niyang maramdaman ang pagmamahal mula sa manugang niya. Ang hangin sa silid kainan ay biglang bumigat. Ang mga daliri ni Clarissa na may mahabang pulang kuko ay napakapit ng mahigpit sa kanyang kubyertos. Ang ideya ng pagsubo sa matandang itinuturing niyang basura ay nagpakulo sa kanyang sikmura. Ngunit dahil nakatitig si Mateo, wala siyang ibang magawa kundi ang magkunwari. Of course, honey. Anything for nanay. Pilit nang ngumiti si Clarissa. Kumuha ng isang maliit na bahagi ng sabaw at itinapat sa bibig ni Marcela. Nanay, masarap to. Umiwas si Marcela. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot tuwing lumalapit ang kamay ni Clarissa. Sa halip na ibuka ang bibig, itinikom niya ito ng mahigpit, tanda ng trauma na dinanas niya sa mga nakaraang linggo. Ang eksenang ito ay nagbigay ng isang mapait na kasiyahan kay Mateo. Ang pagpapahirap kay Clarissa na magpanggap na isang mabuting tao ay ang unang hakbang sa kanyang paghihiganti. It's okay, honey. Baka busog pa si nanay. Sabi ni Mateo, palihim na hinahawakan ang nanginginig na tuhod ng kanyang ina sa ilalim ng mesa. Isang tahimik na paraan ng pagsasabing, nandito lang ako. By the way, nabalitaan mo ba ang nangyari kay Don Roberto? Iyong negosyante na ninakawan ng asawa niya at pinalitan ang mga dokumento ng kumpanya. Isang malutong na pagbagsak ng tinidor ang bumasag sa katahimikan. Nabitawan ito ni Clarissa. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Hindi. Bakit? Ano daw ang nangyari? Ang pilit na tawa ni Clarissa ay tila isang sirang plaka na nagpupumilit tumugtog. Nahuli siya ng asawa niya dahil naglagay ng hidden camera at microphone sa buong bahay. Sa kulungan ng bagsak, pati ang kalaguyo niya. Tila naging yelo ang buong katawan ni Clarissa sa mga narinig. Ang malamig na tinig ni Mateo ay parang sumasakal sa kanya. Siguro dapat ko ring ipacheck ng mabuti ang security system natin, ano? Lalo na't may nangyari ng hindi maganda kay nanay. Naku honey, hindi na kailangan. I mean, ipapaayos ko na bukas din. Baka mapamahal ka lang kapag pinasok mo ang mga tao mula sa labas. Clarissa stuttered, her composure breaking at the seams. Ngumiti si Mateo. Isang ngiting nagpatayo sa mga balahibo sa batok ni Clarissa. Mabuti na ang sigurado. Alam mo naman, maraming mandarambong ngayon, kahit nasa loob pa ng pamamahay mo. Pagkatapos ng hapunan, habang abala si Clarissa sa pagpapanggap na inaasikaso ang paghuhugas ng pinggan, palihim na umakyat si Mateo sa kwarto. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at kalkulado. Naglagay siya ng mga kasing liit ng butones na mikropono sa ilalim ng mga lamesa, sa likod ng mga kurtina, at sa mismong loob ng silid ng kanyang asawa. Pinalitan din niya ng bagong kamera ang lens ng isang palamuti sa sala. Siya na ngayon ang nagkokontrol ng palabas. Kinaumagahan, bago siya magpaalam papunta sa trabaho, inabot ni Mateo ang kanyang briefcase. Honey, aalis ako bukas papuntang Singapore para sa isang conference. 3 days ako roon. Ikaw na muna ang bahala rito. Kuminang ang mga mata ni Clarissa. Ang takot kagabi ay biglang napalitan ng pananabik. Of course, honey. Safe travels. I will take good care of nanay and the house. Ngumiti si Mateo at hinalikan ng noo ng kanyang ina. Aalis na ako, nanay. Pagbalik ko, magiging maayos na ang lahat. Nang isara ni Mateo ang pintuan ng mansyon, ang laro ng patintero sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay tuluyan ng nagsimula. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Mateo palayo sa subdivision ay tila isang hudyat para sa mga buwayang naghihintay sa loob ng kanyang tahanan. Ngunit hindi tumuloy si Mateo sa paliparan. Sa halip, pumasok siya sa isang maliit at madilim na kwarto sa isang paupahang gusali na ilang kanto lamang ang layo mula sa kanyang mansyon. Doon,
Sa harap ng 3 monitor na nagpapakita ng bawat sulok ng kanyang bahay, isinuot ni Mateo ang kanyang headphone. Ang katahimikan ng silid ay nabasag ng tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang linya. Sa wakas, wala na ang asawa mong masyadong seryoso sa buhay. Ang boses na yon ay hindi kay Mateo. Ito ay isang baritono at mayabang na boses, si Ramon. Sa monitor, nakita ni Mateo ang pagpasok ni Ramon sa kanyang sala. Hindi ito ang Ramon na nakikita niya sa gym. Ito ay isang lalaking tila hari sa loob ng pamamahay na hindi sa kanya. Agad niyang niyakap si Clarissa, isang yakap na puno ng pagtataksil na nagpadilim sa paningin ni Mateo. Ang kanilang mga tawa ay tila mga hiyaw ng mga demonyong nagpipista sa gitna ng isang libingan. Don't worry honey, 3 araw tayong magpapakasasa rito. At bago siya bumalik, tapos na ang lahat ng kailangan nating gawin. Sagot ni Clarissa habang hinahaplos ang braso ni Ramon. Nakaredy na ba ang mga papeles? Inilapag ni Ramon ang isang itim na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa kristal. Narito na ang lahat. Ang Villamor Foundation. Kapag nailipat na natin ang 60% ng shares ng kumpanya rito, kahit mag-divorce kayo ni Mateo, wala siyang makukuha kundi ang tirang mumo. Magiging bilyonaryo na tayo, Clarissa. Ang bawat salita ay parang isang kidlat na tumatama sa puso ni Mateo. Hindi lang pala pagnanakaw ang balak nila. Balak nilang ubusin ang lahat ng pinaghirapan niya para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Nakita ni Mateo sa screen ang pag-akyat ng dalawa patungo sa silid ni Marcela. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng husto hanggang sa bumabaon na ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Paano ang matanda? Sigurado ka bang hindi siya lalaban? Tanong ni Ramon habang tinitingnan ang pintuan ng kwarto ni Marcela. Si nanay, isang ulyani na matanda na walang alam kundi ang umiyak at humawak sa lumang polo ng anak niya. Madali lang siyang takutin. Kapag nakita niya ang pulang tinta, iisipin niyang dugo iyon at susunod na siya sa lahat ng sasabihin ko. Tugon ni Clarissa na may kasamang mapanguyam na tawa. Sa loob ng silid ng monitor, ang paghinga ni Mateo ay naging mabigat at mainit. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid ng kanyang ina. Nakita niya si Marcela na nakaupo sa gilid ng kama, nanginginig at tila nararamdaman ang panganib na paparating. Ang pagmamahal ng isang anak ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na kapasyahan na maging isang hukom at tagapagpatupad ng hustisya. Alam mo, Ramon, mas mabuti na ring mawala na si Mateo sa buhay ko. Sawang-sawa na ako sa pag-aalaga sa mabahong matandang ito at sa pakikinig sa mga kwento niya tungkol sa tondo. Pagkatapos nito, bibili tayo ng bahay sa Spain, malayo sa lahat ng basurang ito, sabi ni Clarissa habang binubuksan ang bote ng wine na iniwan ni Mateo sa bar. Ang bawat patak ng alak sa baso ni Clarissa ay tila isang countdown para kay Mateo. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng hinalikan niya bago umalis ay ang parehong babaeng nagnanais na mawala siya at ang kanyang ina sa mundo. Ang sakit ay wala na. Tanging ang isang kalkuladong plano na lamang ang natitira sa kanyang isipan. Kinuha ni Mateo ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Attorney, siguruhing nakahanda na ang lahat ng dokumento para sa pagsalakay. Huwag kayong kikilos hanggat hindi ko ibinibigay ang signal. Gusto kong makuha sila sa gitna mismo ng kanilang paggawa ng kasalanan. Habang nakatitig sa monitor, nakita ni Mateo si Ramon na inilalabas ang isang maliit na lalagyan ng pulang tinta mula sa kanyang jacket. Ang tinta na gagamitin nila upang pilitin ang kanyang ina na isuko ang lahat. Ang bawat tibok ng puso ni Mateo ay naging isang pangako. Isang pangakong ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Marcela ay babayaran ni Clarissa at Ramon ng habambuhay na pagsisisi. Isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Mateo mula kay Lorna, ang katulong. Sir, nandito na po ang lalaki. Pumasok na po sila sa kwarto ni nanay. Natatakot po ako.
Tumayo si Mateo, kinuha ang kanyang susi at lumabas ng silid. Ang gabi sa labas ay madilim at tahimik, ngunit para kay Mateo, ito na ang huling pagkakataon na makakahinga ng maluwag ang mga kaaway sa loob ng kanyang tahanan. Ang bawat hakbang ni na Clarissa at Ramon sa pasilyo ng mansyon ay tila mga yabag ng kamatayan na papalapit sa silid ni Marcela. Wala na ang mapagkunwaring lambing, wala na ang mabulaklak na salita. Ang tanging natira sa mukha ni Clarissa ay ang isang malamig na kapasyahan na tapusin na ang lahat sa gabing ito. Sa kanyang kamay ay ang itim na folder na naglalaman ng mga dokumentong magpapabago sa kapalaran ng pamilya Villamor, habang si Ramon naman ay bitbit ang maliit na bote ng pulang tinta. Nakahiga si Marcela sa kanyang kama, ang kanyang mga mata ay dilat at nakatitig sa kisame. Ramdam niya ang panganib sa bawat paghinga ng hangin sa loob ng silid. Nang bumukas ang pinto, hindi siya nagulat. Dahan-dahan siyang naupo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling matatag. Naalala niya ang mahigpit na hawak ni Mateo sa kanyang balikat bago ito umalis. Isang haplos na nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay pa niya sa edad na 74. Nanay, wag na tayong maglokohan pa rito. Ang boses ni Clarissa ay parang isang matalas na labaha. Inilapag niya ang mga papel sa harap ni Marcela. Wala rito si Mateo. Alam mo ba kung nasaan siya? Kasama niya ang kabit niya sa Singapore. Iniwan ka na niya dahil sawang-sawa na siya sa pag-aalaga sa isang pabigat na tulad mo. Ako na lang ang may malasakit sa'yo, kaya pirmahan mo na ito. Isang masakit na kirot ang gumuhit sa puso ni Marcela, ngunit hindi siya naniwala. Alam niya ang puso ng kanyang anak. Alam niya ang amoy ng katotohanan. Tiningnan niya si Clarissa ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng pang-uunawa sa kabila ng lahat ng pananakit. Umiling ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanatiling nakatikom ng mahigpit. Huwag kang matigas ang ulo, matanda! Bulyaw ni Ramon habang marahas na hinawakan ang kanang kamay ni Marcela. Isang tatak lang ng hinlalaki mo at hahayaan ka naming mabuhay ng payapa sa kung saang probinsya mo gusto. Huwag mong hintayin na saktan pa kita ng higit pa sa nararapat. Pilit na ibinuka ni Ramon ang mga daliri ni Marcela, ngunit sa kabila ng kanyang panghihina, ang matanda ay nagpakita ng isang hindi inaasahang lakas. Itinikom niya ang kanyang kamao ng buong higpit, tila ba ang kanyang buong buhay ay nakasalalay sa pagkakakuyom na yon. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sarili niyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, ngunit hindi siya bumitaw. Sa gitna ng kaguluhan, biglang pumasok si Lorna. Dala ang isang planggana ng tubig. Sadyang itinabig ni Lorna ang planggana, dahilan upang kumalat ang tubig sa sahig at mabasa ang mga paa ni Clarissa. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik na planggana ay naging hudyat ng pansamantalang pagtigil ng dalawang salarin. Ay, pasensya na po, ma'am. Nadulas po ako. Ang sigaw ni Lorna ay puno ng pagkukunwari. Sinusubukang bigyan ng pagkakataon si Marcela na makahinga. Ngunit isang malakas na sampal mula kay Clarissa ang nagpatahimik sa katulong. Nalagas ang ilang hibla ng buhok ni Lorna habang siya ay napaupo sa basang sahig. Hawak ang kanyang namumulang pisngi. Lumabas ka, Lorna. O gusto mong isunod kita sa matandang ito? Ang banta ni Clarissa ay puno ng puot. Nang makaalis ang katulong, muling hinarap ni Clarissa si Marcela. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Ayaw mo talagang makuha sa santong dasalan, ha? Sige, kukunin kita sa santong paspasan. Dinampot ni Clarissa ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na lalagyan. Sa loob nito ay isang hiringgilya na may lamang malinaw na likido. Ang liwanag mula sa bumbilya sa kisame ay tumama sa matulis na dulo ng karayom na tila ba isang bituin na nagdadala ng masamang balita. Ang bawat tibok ng puso ni Marcela ay naging isang mabilis na tambol sa kanyang dibdib habang nakikita niyang papalapit ang karayom sa kanyang braso. Kapag naiturok ko na ito sa'yo, hindi
hindi mo na malalaman kung ano ang ginagawa mo. Ikaw na mismo ang magmamakaawa na tatakkan ang mga papel na ito. Ang bulong ni Clarissa ay tila isang sumpa na nanunuot sa buto ni Marcela. Ang matanda ay napasandal sa headboard ng kama. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Sa sandaling iyon, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang panalangin na naway dumating ang kanyang anak bago tuluyang magdilim ang kanyang mundo. Lumapit si Ramon at muling hinawakan ng mahigpit ang braso ni Marcela upang hindi ito makagalaw. Itinapat ni Clarissa ang dulo ng karayom sa balat ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pananabik. Sa gitna ng katahimikan ng silid, tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni Marcela ang naririnig. 1 milimetro na lamang ang layo ng karayom mula sa kanyang ugat nang biglang maramdaman ni Marcela ang isang kakaibang panginginig mula sa ilalim ng kanyang kama. Isang panginginig na tila isang lihim na mensahe mula sa isang taong nagmamasid sa dilim. Sa loob ng madilim na silid kung saan nakalagay ang mga monitor, ang mukha ni Mateo ay tila isang estatwa ng yelo na dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen na nagpapakita ng bawat detalye sa silid ng kanyang ina. Nakita niya ang bawat panginginig ni Marcela, ang bawat marahas na hawak ni Ramon, at ang nakakatakot na kinang ng karayom sa kamay ni Clarissa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng husto sa gilid ng lamesa hanggang sa pumuti ang kanyang mga kasukasuan, at ang kanyang hininga ay naging isang pigil na ungol ng matinding pagdurusa. Sandali na lang, Mateo. Kailangan nating mahuli ang akto ng pagpilit sa pirma para walang kawala ang mga hayop na yan sa korte. Ang boses ng kanyang abogado sa tabi niya ay tila nanggagaling sa kabilang mundo. Ngunit para kay Mateo, ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang makita ang kanyang ina na tinututukan ng karayom ay isang uri ng impyerno na hindi niya inakalang mararanasan niya. Isang patak ng pawis ang gumulong mula sa kanyang noo, kasabay ng isang tahimik na panalangin na naway wag hayaan ng langit na masaktan ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Sa loob ng silid ni Marcela, ang tensyon ay abot langit. Huling pagkakataon na ito, matanda. Ituturok ko na ito. Ang boses ni Clarissa ay puno ng pagmamadali at galit. Inilapit niya ang dulo ng karayom sa ugat ng braso ni Marcela, habang si Ramon ay mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa balikat ng matanda. Napapikit si Marcela. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa isang bulong ng pangalan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang alaala ng sanggol na Mateo na minsan niyang ipinaglaban sa gutom at hirap sa tondo. Ayan na, pipirma na siya. Sigaw ni Ramon nang makita niyang unti-unting bumibitaw ang pagkakakuyom ng kamao ni Marcela dahil sa matinding pagod at takot. Mabilis na kinuha ni Ramon ang hinlalaki ng matanda at sa pilitang isinausaw sa bote ng pulang tinta. Ang mapulang likido ay kumapit sa balat ni Marcela. Tila ba isang sariwang dugo na sumisimbolo sa pagtataksil ng mga taong nasa loob ng kanyang tahanan. Itinapat ni Clarissa ang folder sa ilalim ng kamay ni Marcela. Ang kanyang mukha ay nagningning sa sakim na katuwaan. Sa kabilang dako, sa harap ng monitor, tumayo na si Mateo. Hindi na siya makapaghintay pa. Ngayon na. Ang kanyang boses ay tila isang utos mula sa isang general na handang makipagdigma. Mabilis siyang lumabas ng silid, kasunod ang mga pulis na kanina pa nakaabang sa labas ng gusali. Ang tunog ng mga sirena ay sinadyang hindi pinatunog. Tanging ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa kalsada ang naririnig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat metro ng kalsada patungo sa kanyang mansyon ay tila isang hadlang na gusto niyang sipaing palayo. Bumalik ang tingin ni Clarissa sa folder. Isang tatak na lang, nanay. Isang tatak na lang at matatapos na ang lahat ng paghihirap mo. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa pananabik
habang pilit na ibinababa ang pulang hinlalaki ni Marcela patungo sa puting papel. Ang dulo ng daliri ay 1 milimetro na lamang ang layo mula sa dokumento nang biglang marinig ang isang malakas na pagyanig mula sa ibaba ng bahay. Ang tunog ng pagkabasag ng malaking salamin sa pintuan sa harap ay umalingaw-ngaw hanggang sa ikalawang palapag, kasunod ng mga yabag ng mabibigat na sapatos na mabilis na tumatakbo patungo sa kanilang kinaroroonan. Natigilan sina Clarissa at Ramon. Ang takot ay agad na pumalit sa kasakiman sa kanilang mga mukha. Ano yun? Mateo? Hindi, imposible. Ang boses ni Clarissa ay naputol nang marinig ang pagbagsak ng pintuan ng kanilang silid. Ang kahoy na pinto ay bumigay sa tindi ng sipa mula sa labas. Ang mga bisagra nito ay nabali at tumalsik sa sahig. Sa gitna ng alikabok at dilim ng pasilyo, lumitaw ang anino ni Mateo. Isang aninong puno ng puot, pag-ibig, at isang nakakamatay na katarungan na handa ng maningil sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang ina. Nakita ni Mateo ang pulang tinta sa kamay ng kanyang ina at ang hiringgilya sa kamay ni Clarissa. Ang kanyang puso ay tila sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng matinding katahimikan na bumalot sa silid pagkatapos ng ingay, tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ni Mateo ang naririnig. Ang bawat isa sa loob ng silid ay naging estatwa, naghihintay kung sino ang unang kikilos sa gitna ng nag-aapoy na kompetisyon ng katotohanan at kasalanan. Nakatayo si Mateo sa gitna ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na nakatitig sa kanyang asawa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakasakal. Tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni na Clarissa at Ramon ang bumabasag sa hangin. Ang hiringgilya sa kamay ni Clarissa ay nanginginig, habang si Ramon ay dahan-dahang binitiwan ng braso ni Marcela. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulantang. Honey? Mateo? Anong ginagawa mo rito? Akala ko ay nasa Singapore ka na. Ang boses ni Clarissa ay gumaralgal. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging inosente. Sinubukan niyang itago ang karayom sa likod ng kanyang bestida, ngunit huli na ang lahat. Mabuti at dumating ka. Si nanay, bigla na namang nagwala. Itong si Ramon, tinutulungan lang akong pakalmahin siya. Muntik na niya akong saktan, Mateo. Hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang tingin ay lumipat sa kanyang ina, na ngayon ay umiiyak ng walang tunog. Ang pulang tinta sa hinlalaki nito ay tila isang sariwang sugat na humihingi ng katarungan. Lumapit si Mateo sa tapat ng malaking telebisyon sa silid at kinuha ang isang remote control. Sa isang pindot niya, ang screen ay nagliwanag at ang kinalabasan nito ay nagpatigil sa mundo ni Clarissa. Ang buong silid ay napuno ng tunog ng sariling boses ni Clarissa mula sa recording. Hayaan siyang mamatay sa gutom, hampas lupang pabigat. Kasunod nito ay ang malinaw na video kung saan kitang-kita ang pagtulak niya kay Marcela at ang pakikipaghalikan niya kay Ramon sa mismong sala ng mansyon. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat sampal, at ang bawat banta ay muling napanood sa loob ng silid, tila isang hatol na hindi kayang takasan. Mateo, let me explain. Hindi yan ang totoo. Edit lang yan. Sigaw ni Clarissa. Ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng hiya at takot. Sinubukan niyang lumapit kay Mateo, ngunit isang mabilis na pagharang ng 2 pulis ang nagpatigil sa kanya. Ang kalansing ng mga bakal na posas na inilabas ng mga awtoridad ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na nagpapahiwatig ng katapusan ng kanyang marangyang buhay. Si Ramon ay nagtangkang tumakbo patungo sa bintana, ngunit bago pa siya makahakbang ng malayo, mabilis siyang nadakma ng mga pulis at idiniin sa pader. Ang tunog ng kanyang pag-aray ay bumasag sa katahimikan habang hinihigpitan ang pagkakaposas sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kayabangan ng gintong kalaguyo ay naglaho, napalitan ng isang desperadong pagsusumamo para sa kanyang sariling kaligtasan. Lumapit si Mateo sa kanyang ina.
Hindi niya pinansin ang ingay ng pag-aresto sa kanyang paligid. Lumuhod siya sa harap ni Marcela at dahan-dahang kinuha ang kamay nito. Gamit ang kanyang sariling puting polo, isang mamahaling tela na sumisimbolo sa kanyang tagumpay. Maingat niyang pinunasan ang pulang tinta sa daliri ng kanyang ina. Hindi niya alintana kung mabahiran man ng dumi ang kanyang damit. Ang tanging mahalaga sa kanya ay maalis ang anumang bakas ng kalupitan ni Clarissa sa balat ni Marcela. Patawad, nanay. Patawad dahil hinayaan kong mangyari ito sa inyo. Ang bulong ni Mateo ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga kamay ng matanda. Naramdaman ni Marcela ang init ng pagmamahal ng kanyang anak. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay humaplos sa buhok ni Mateo. Isang senyales ng pagpapatawad na mas malakas pa sa anumang salita. Habang hinihila si Clarissa palabas ng silid, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura at pagmamakaawa ay dahan-dahang humina habang papalayo sila sa pasilyo. Ang mansyon na dati ay puno ng mga lihim at pananakit ay tila nakahinga ng maluwag. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nalinis mula sa presensya ng mga taong walang ibang hangad kundi ang manira ng buhay. Naiwan ang mag-ina sa katahimikan ng silid, yakap ang isa't isa sa gitna ng mga nagkalat na papel ng Villamor Foundation na ngayon ay wala ng silbi. Ang gabi ay malalim pa rin, ngunit para kay Mateo at Marcela, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsimula ng sumilay sa kanilang mga puso. Ang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at sa mga guho nito, ang tunay na pundasyon ng pamilya ay muling itatayo sa pamamagitan ng katotohanan at pagmamahal. Ang bawat hakbang ni Mateo sa pasilyo ng kanyang sariling mansyon ay tila paglalakad sa isang libingan ng kanyang sariling dangal. Ang katahimikan ay mabigat, hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa bigat ng mga alaala ng bawat sigaw at pait na tiniis ng kanyang ina sa ilalim ng bubong na ito. Ang bawat dekorasyong ginto at mamahaling kristal ay tila mga saksi sa kanyang pagkabulag. Mga bagay na dati ay itinuturing niyang simbolo ng tagumpay, ngunit ngayon ay mga paalala na lamang ng kanyang matinding kabiguan bilang isang anak. Nay, bakit hindi kayo nagsalita? Ang boses ni Mateo ay halos isang bulong, basag at puno ng pagsisisi habang dahan-dahan niyang inilalapag si Marcela sa malambot na kama sa master bedroom. Ito ang silid na dapat ay para sa kanyang ina, ngunit ipinagkait ni Clarissa sa loob ng mahabang panahon. Ang hangin sa silid ay malamig, ngunit ang nararamdaman ni Mateo ay ang nakakapastong init ng kanyang sariling konsensya. Hindi sumagot si Marcela. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa bawat pagtama ng malamig na hangin mula sa aircon. Inabot ni Mateo ang isang malambot na tuwalya at palanggana ng mainit na tubig. Sa bawat pagdampi ng basang tela sa mga binti ng kanyang ina, nakikita ni Mateo ang mga bakas ng kapabayaan, ang tuyot na balat, ang mga kalyo na muling bumalik, at ang matinding kapayatan na hindi niya napansin sa kanyang mga maikling pagbisita noon. Ang bawat haplos niya ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat segundong hinayaan niyang malugmok ang kanyang ina sa dusa. Sir Mateo? Isang mahinang boses ang narinig mula sa pinto. Si Lorna, ang katulong, ay nakatayo doon. Ang mukha ay namamaga pa rin mula sa sampal ni Clarissa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tapis. Doon po siya pinapatulog ni Ma'am Clarissa sa bodega sa likod ng kusina. Doon po sa tabi ng mga lumang gulong at basura. Sabi po niya, doon daw po nararapat ang mga taong amoy lupa. Ang puso ni Mateo ay tila piniga ng isang higanting kamay. Ang bawat salita ni Lorna ay parang mga latay sa kanyang likuran. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa bodega na tinutukoy ng katulong. Nang buksan niya ang pinto, ang amoy ng amag at alikabok ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang isang manipis
at butas-butas na banig sa malamig na semento. Isang maliit na balde para sa tawag ng kalikasan at ang isang platong plastik na may mga tira-tirang kanin na tinubuan na ng amag. Ang kislap ng kanyang bilyong pisong imperyo ay naglaho, napalitan ng dilim ng katotohanang ang kanyang ina ay namuhay bilang isang hayop sa sarili niyang palasyo. Napaupo si Mateo sa sahig ng bodega, hindi alintana ang dumi. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa isang hagulgol na walang tunog. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Paano niya nagawang magpakasasa sa marangyang hotel sa Dubai habang ang babaeng nagluwal sa kanya ay natutulog sa tabi ng mga daga? Paano niya nabulag ang kanyang sarili sa kislap ng mga hiyas ni Clarissa habang ang kanyang ina ay unti-unting namamatay sa gutom at lungkot? Ang katarungan ay nakamit na sa batas, ngunit ang kapayapaan sa kanyang puso ay tila isang malayo at imposibleng pangarap. Bumalik si Mateo sa silid ni Marcela. Pinilit na patatagin ang kanyang sarili. Nakita niyang dahan-dahang iminulat ni Marcela ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Walang galit sa mga matang yon, tanging isang malalim na pagod at isang uri ng pagmamahal na tila hindi kayang basagin ng anumang unos. Inabot ng matanda ang kamay ni Mateo at dahan-dahang hinaplos ang mukha ng kanyang anak. Pinapahid ang mga luha nito gamit ang kanyang nanginginig na hinlalaki. Mateo, anak, huwag ka nang umiyak. Nandito ka na. Ang mahinang tinig ni Marcela ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Mateo. Ang bawat salita ay parang isang gamot na pilit na naghihilom sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ng kanyang ina, alam ni Mateo na ang pinsalang idinulot ni Clarissa ay hindi lamang sa balat, kundi sa kaloob-looban ng kaisipan ng matanda. Habang pinagmamasdan ni Mateo ang kanyang ina na muling pumikit upang magpahinga, may isang katanungang patuloy na gumugulo sa kanyang isip, parang tinik na hindi maalis-alis. Sapat na nga ba ang pagkakakulong ni Clarissa upang mapawi ang lahat ng sakit at hirap na dinanas nila? At sa bawat gabing lumilipas, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili, kakayanin ko bang humarap sa salamin nang hindi nasisilayan ang anyo ng isang anak na nagkulang sa sariling pamilya? Isang malakas na tunog ng pagkulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi, kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Sa gitna ng dilim, nakita ni Mateo sa labas ng bintana ang isang figura ng tao na nakatayo sa ilalim ng puno. Tila nagmamasid, tila may hinihintay. Ang kanyang puso ay muling kinabahan. Ang laban ba ay tapos na talaga? O may mga lihim pa ring nagtatago sa ilalim ng mga anino ng mansyong ito? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang bumubuhos mula sa langit. Nakikiramay sa bigat ng hanging nananahan sa loob ng mansyon. Dahan-dahang lumabas si Mateo, bitbit ang isang malaking itim na payong. Ang kanyang mga hakbang sa basang damo ay maingat. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa figurang nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Habang papalapit siya, ang liwanag mula sa poste ng ilaw sa subdivision ay tumama sa mukha ng estranghero. Isang mukhang pamilyar, ngunit puno ng uka ng hirap at bisyo. Benji? Ang boses ni Mateo ay puno ng pagkabigla at isang uri ng galit na pilit niyang itinago sa ilalim ng kanyang lalamunan. Ang kanyang bunsong kapatid ay nakatayo roon, basang-basa. Ang buhok ay madungis at ang mga mata ay namumula. Ang amoy ng alak at murang sigarilyo ay humahalo sa amoy ng basang lupa, isang amoy na matagal nang naging bahagi ng pagkatao ni Benji. Kuya, narinig ko ang nangyari. Nakita ko ang mga pulis sa balita. Ang boses ni Benji ay gumaralgal. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding hiya. Hindi siya makatingin ng diretso kay Mateo. Ang pagitan nila ay hindi lamang ang ilang metrong layo, kundi ang malaking bangin ng magkaibang mundo. Ang isa ay bilyonaryong nabulag ng pera.
at ang isa ay nalunod sa sariling kahinaan. Nasaan ka, Benji? Nasaan ka nung kinakaladkad ni Clarissa si nanay sa dumi? Nasaan ka nung nagugutom siya? Ang bawat tanong ni Mateo ay parang isang hagupit ng latigo sa konsensya ni Benji. Hinawakan ni Mateo ang kwelyo ng madungis na jacket ng kapatid. Ang kanyang mga kamao ay nanginginig. Pinaubaya ko sa iyo ang pag-aalaga sa kanya sa tondo bago ko siya dinala rito, pero mas pinili mo ang sugal at alak. Kuya, patawad. Tinangka ko. Pero binayaran ako ni Clarissa para manahimik. Ang pag-amin ni Benji ay tila isang pagsabog na nagpatigil sa mundo ni Mateo. Binantaan niya ako na ipapakulong niya ako dahil sa mga utang ko kung susubukan kong lumapit sa mansyon. Duwag ako, kuya. Duwag ako dahil hinayaan kong bilhin ng asawa mo ang katahimikan ko habang ang sarili nating ina ay nagdurusa. Binitiwan ni Mateo ang kwelyo ni Benji. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Hindi lamang sa kapatid, kundi sa lahat ng mga taong naging kasabwat sa pagpahirap kay Marcela. Ang bawat sentimo na ibinigay ni Clarissa kay Benji ay tila mga pako na bumaon sa puso ni Mateo. Wala nang natirang kabutihan sa loob ng bahay na ito. Lahat ay nabahiran ng lason ng kasakiman. Pumasok ka, hindi para sa akin, kundi para kay nanay. Ang malamig na utos ni Mateo ay sinunod ni Benji ng walang reklamo. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa silid ni Marcela, ang tunog ng kanilang mga yabag sa mamahaling sahig ay tila isang marcha ng mga makasalanang humihingi ng tawad. Nang buksan nila ang pinto, nakita nila si Marcela na gising na, nakaupo sa gilid ng kama at nakatitig sa bintana. Ang kanyang anyo ay tila isang estatwa ng kalungkutan na unti-unting nabubuhay sa pagpasok ng kanyang dalawang anak. Sa pagkakita kay Benji, ang mga mata ng matanda ay kumislap, hindi ng galit, kundi ng isang uri ng pag-ibig na tanging isang ina lamang ang makapagbibigay sa kabila ng paulit-ulit na pagtataksil. Benji, ang anak ko. Ang mahinang tinig ni Marcela ay naging hudyat para bumigay ang lahat ng depensa ni Benji. Nagmabilis siyang lumapit at lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Ibinaon ang kanyang mukha sa mga tuhod nito at humagulgol na parang isang bata. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay puno ng pagsisisi. Ang bawat hikbi ay isang pag-amin sa kanyang mga pagkukulang. Dahan-dahang hinaplos ni Marcela ang madungis na buhok ni Benji. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mga buhol nito nang may pag-iingat. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo sa tabi ng pinto. Tila tinatanong kung maari na bang maging buo muli ang pamilyang winasak ng mga lihim. Ngunit sa gitna ng madamdaming tagpong ito, napansin ni Mateo ang isang bagay sa bulsa ni Benji. Isang piraso ng papel na may pamilyar na selyo ng korte na hindi dapat naroon. Anong papel iyan, Benji? Ang tanong ni Mateo ay nagpatigil sa pag-iyak ng kapatid. Mabilis na itinago ni Benji ang papel, ang kanyang mga mata ay muling umiwas. Wala ito, kuya. Mga lumang utang lang ito. Ngunit alam ni Mateo na nagsisinungaling ang kapatid. Ang takot na nakita niya sa mga mata ni Benji ay hindi lamang takot sa kanya, kundi takot sa isang bagay na mas malaki at mas mapanganib. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina at ang kanyang kapatid, naramdaman ni Mateo na ang bagyong dumaan ay simula pa lamang. May isang lihim na dala si Benji na maaring magpabagsak hindi lamang sa pamilya Villamor, kundi sa huling pag-asa ni Marcela na makamit ang tunay na kapayapaan. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Benji. Huwag mo nang hintayin na gamitan pa kita ng kamay. Ang boses ni Mateo ay parang isang talim ng kidlat na humiwa sa mahalumigmig na hangin ng silid. Ang bawat salita ay may kalakip na awtoridad na hindi matatanggihan. Isang uri ng lamig na tila nagpapatigil sa daloy ng dugo ni Benji. Nanginginig ang mga kamay ni Benji habang dahan-dahang inilalabas ang lukot na papel mula sa kanyang bulsa.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, tila ba ang papel na iyon ay isang sumpa na gusto na niyang bitawan ngunit hindi niya magawa. Nang makuha ni Mateo ang dokumento, ang kanyang paningin ay mabilis na lumibot sa mga nakasulat na letra. Ang bawat pangungusap ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Ito ay isang order of eviction para sa kanilang lumang bahay sa Tondo, ang maliit at tagpi-tagping tahanan kung saan sila lumaki at kung saan ibinuhos ni Marcela ang bawat patak ng kanyang pawis sa pagtitinda ng kakanin. Pati ang bahay natin sa Tondo, Benji, pati ang huling alaala ni tatay, ipinagkanulo mo kay Clarissa. Ang tinig ni Mateo ay gumaralgal sa tindi ng hinagpis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kapatid na ngayon ay nakasubsob na sa sahig. Pinapirma niya ako, kuya. Sabi niya, ililipat lang daw sa pangalan mo para masiguro ang safety ni nanay. Hindi ko alam na ibinenta na pala niya iyon sa isang developer para pambayad sa mga utang ni Ramon. Ang pag-iyak ni Benji ay tila isang awit ng desperasyon. Binantaan niya ako, kuya. Sabi niya, kung hindi ako papayag, ipapapatay niya ako sa mga pinagkakautangan ko sa sugal. Sa gilid ng kama, ang katahimikan ni Marcela ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Dahan-dahang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, bumabagtas sa mga uka ng kanyang kulubot na pisngi. Ang bahay na yon sa Tondo ay hindi lamang semento at kahoy para sa kanya. Iyon ang saksi ng kanyang bawat panalangin, ng bawat gabing hindi siya kumain para lang may maipakain sa kanyang mga anak. Ang mawala ang tahanang yon ay tila pagbura sa kanyang buong pagkatao at kasaysayan. Lumapit si Mateo sa kanyang ina. Lumuhod siya at isinandal ang kanyang ulo sa mga tuhod nito. Nanay, babawiin ko ang bahay natin. Pangako ko sa inyo, walang sino mang makakaagaw ng alaala natin. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, alam ni Mateo na hindi magiging madali ang laban. Ang galamay ni Clarissa ay tila isang pugita na nakakapit pa rin sa kanilang buhay kahit nasa loob na ito ng rehas. Isang tawag ang biglang pumasok sa telepono ni Mateo. Isang hindi pamilyar na numero. Nang sagutin niya ito, ang boses ng isang lalaki na may malamig at propesyonal na tono ang bumungad sa kanya. Engineer Villamor, ako ang abogado ni Mrs. Clarissa Villamor. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na naghain kami ng petition para sa habeas corpus at kinuwestiyon namin ang katinuan ng inyong ina. Kung hindi ninyo iuurong ang mga demanda, mapipilitan kaming ilabas ang mga dokumentong magpapatunay na ang inyong ina ay may sakit sa isip at ang lahat ng kanyang testimonya ay walang silbi sa korte. Napakuyom ang mga kamao ni Mateo. Ang tindi ng galit ay tila isang apoy na gustong lumabas sa kanyang mga mata. Subukan ninyo. Subukan ninyong tapakan muli ang dangal ng ina ko at sisiguraduhin kong hindi lang kulungan ang babagsakan ninyo. Huwag masyadong kampante, engineer. May hawak kaming alas. Ang inyong kapatid na si Benji. Alam ninyo bang may kaso rin siya ng pagnanakaw na itinago ni Clarissa? Isang maling galaw ninyo at kasamang mabubulok sa kulungan si Benji. Ang boses ng abogado ay tila isang ahas na nanunukso sa dilim. Hinarap ni Mateo si Benji. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkadismaya. Ngunit sa halip na magalit ng husto, nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang kapatid. Ang takot ng isang taong naligaw ng landas at ngayoy hila-hila ang buong pamilya sa bangin. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang golden moment ay sumilay nang hawakan ni Marcela ang kamay ni Mateo at ang kamay ni Benji. Pinagdugtong ang mga ito sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagmamahal ng ina ay nananatiling tulay sa pagitan ng dalawang magkapatid na pinaghiwalay ng tadhana. Habang ang ulan sa labas ay unti-unting tumitila, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang babala. Ang mga dokumentong hawak ng kampo ni Clarissa
ay maaring magpabago sa takbo ng laban, isang maling hakbang ni Mateo, at maaaring mawala sa kanya hindi lamang ang hustisya para sa kanyang ina, kundi pati na rin ang kalayaan ng kanyang kapatid. Isang hudyat ng mensahe ang muling pumasok sa telepono ni Mateo. Isang litrato ng kanilang lumang bahay sa Tondo na ngayon ay winawasak na ng mga bulldozer. Ang bawat pagbagsak ng pader ng bahay na yon ay tila pagdurog sa puso ni Marcela. Napahawak si Mateo sa kanyang sentido. Ang kanyang isipan ay tila isang chessboard kung saan ang bawat piyesa ay nanganganib. Paano ililigtas ni Mateo ang dangal ng kanyang ina kung ang sarili niyang kapatid ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak? At hanggang kailan kayang tiisin ni Marcela ang bawat dagok na tila walang katapusan? Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay papasok pa lamang sa pinakamadilim na bahagi ng gabi. Hindi kita palalayain, Clarissa, kahit kailangang dumaan ng katarungan sa sarili kong dugo. Ang boses ni Mateo ay naging isang matigas na bulong, tila isang sumpang binitawan sa gitna ng kadiliman ng silid. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng kanyang pangarap na gumuho. Ngunit may kalakip din na apoy ng isang anak na handang maningil. Sa harap niya, nakayuko si Benji. Ang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na hikbi. Sa screen ng kanyang telepono, patuloy ang pag-play ng video ng bulldozer na unti-unting ginigiba ang kanilang tahanan sa Tondo. Ang tunog ng pagkawasak ng mga lumang kahoy at ang pagbagsak ng mga yero ay tila mga hiyaw ng kanilang nakaraan na unti-unting nilalamon ng lupa. Ang amoy ng alikabok at lumang alaala ay tila nanunuot sa kanyang ilong, kahit pa nasa loob siya ng isang malamig at marangyang mansyon sa Alabang. Kuya, isuko mo na ako sa pulis. Huwag mong hayaang gamitin ako ni Clarissa para saktan si nanay. Ang pagsusumamo ni Benji ay puno ng kawalan ng pag-asa. I deserve to go to jail, kuya. Pero si nanay, kailangan niya ng katarungan. Huwag mong iatras ang kaso dahil sa akin. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang kapatid. Sa halip na sampal o galit, ang kanyang kamay ay dumiin sa balikat ni Benji. Ang haplos na yon ay hindi lamang para sa pagpapatawad, kundi para sa isang pangako. Hindi kita isusuko sa kanila, Benji. Pero hindi ko rin pakakawalan si Clarissa. Gagawin natin ito sa paraang hindi nila inaasahan. Bumalik si Mateo sa silid ni Marcela. Nakita niya ang kanyang ina na nakahawak sa isang maliit at kupas na litrato ni tatay, ang tanging bagay na naisalba ni Lorna mula sa bodega bago ito linisin. Ang bawat haplos ng matanda sa mukha ng yumaong asawa ay tila isang tahimik na pakikipag-usap, isang paghingi ng gabay sa gitna ng nagngangalit na unos. Nanay, aalis muna ako. May kailangan lang akong ayusin para sa atin. Ang boses ni Mateo ay naging malumanay habang hinahalikan niya ang noo ng ina. Hindi sumagot si Marcela, ngunit ang kanyang mahigpit na hawak sa kamay ni Mateo ay sapat na upang malaman ng anak na nararamdaman ng ina ang bigat ng kanyang dinadala. Tinawagan ni Mateo ang kanyang pinakatiwalang tauhan sa kumpanya. Ihanda mo ang lahat ng records ng Villamor Foundation. Hanapin mo ang lahat ng transaksyong pinirmahan ni Clarissa sa nakaraang 6 na buwan. Gusto kong makita kung saan galing ang perang pambayad niya sa abogado at sa developer sa Tondo. Isang mabilis na pagsasaliksik ang naganap sa loob ng ilang oras. Ang kinalabasan ay isang malaking sorpresa. Ang perang ginamit ni Clarissa ay hindi galing sa kumpanya, kundi sa isang lihim na pautang mula sa isang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Ramon. Ang bawat pirma ni Clarissa ay hindi lamang nagpapatunay ng kanyang pagnanakaw, kundi pati na rin ng kanyang pakikipagsabwatan sa isang kriminal na organisasyon para sa money laundering. Ngayon, tingnan natin kung sino ang mas may hawak na alas. Ang malamig na ngiti ni Mateo ay tila isang babala ng kamatayan para sa mga kaaway. Sa halip na matakot sa banta ng abogado ni Clarissa, gagamitin ni Mateo ang sariling pagkakamali ng kanyang asawa upang ibaon ito ng tuluyan.
Dinala ni Mateo si Benji sa isang lihim na lokasyon, malayo sa mga mata ng mga tauhan ni Clarissa. Dito ka muna. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Haharapin ko ang abogado niya bukas at sisiguraduhin kong wala na silang magiging laban. Habang naghahanda si Mateo para sa susunod na araw, isang golden moment ang nangyari sa pagitan nila ni Lorna. Lumapit ang katulong at iniabot sa kanya ang isang maliit na supot ng paboritong tinapay ni Marcela mula sa tondo. Sir Mateo, kahit anong mangyari, huwag po kayong bibitiw. Naniniwala po kami na ang katotohanan ang mananaig. Ang simpleng suporta mula sa taong pinakamaliit sa loob ng bahay ay nagbigay kay Mateo ng isang uri ng lakas na hindi kayang bilhin ng pera. Kinaumagahan, sa opisina ng abogado ni Clarissa, naupo si Mateo ng may kumpiyansa. Ang kanyang postura ay tila isang hari na handang ibigay ang huling hatol. Narinig ko ang alok ninyo, pero bago tayo mag-usap tungkol sa katinuan ng ina ko at sa kaso ni Benji, baka gusto ninyong tingnan ang mga dokumentong ito. Inilapag ni Mateo ang mga ebidensya ng money laundering at ang koneksyon ni Clarissa sa iligal na operasyon ni Ramon. Ang mukha ng abogado ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga papeles. Ito ay sapat na para habang buhay na pagkabilanggo ng walang piyansa. Eksakto. Ang boses ni Mateo ay tila isang hatol mula sa langit. Kaya heto ang deal ko. Iuurong ninyo ang eviction sa tondo. Ibabalik ninyo ang lahat ng shares na ninakaw ni Clarissa at aamin si Clarissa sa lahat ng kanyang kasalanan laban sa aking ina. Kung hindi lang si Clarissa ang babagsak. Isasama ko kayong lahat sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ng abogado ang naririnig. Ngunit bago pa man makasagot ang abogado, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang pumailan lang. Isang pulis ang pumasok, ang mukha nito ay seryoso. May dalang balita na agad nagpabago sa lahat ng sitwasyon. Engineer Villamor, may nangyari sa kulungan. Ani ng pulis, ang tinig ay puno ng kaba. Sinubukan ni Clarissa na tapusin ang sariling buhay at may iniwan siyang sulat. Isang sulat na naglalagay sa inyo sa malaking panganib. Ang bawat titik sa sulat na yon ay tila laso na dahan-dahang gumagapang sa dangal ni Mateo. Sa loob ng opisina ng abogado, ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo habang binabasa ang mga salitang iniwan ni Clarissa bago siya isugod sa ospital. Sa sulat, inilarawan ni Clarissa ang kanyang sarili bilang isang martir na asawa, isang babaeng pilit na sinisira ng isang makapangyarihang bilyonaryo upang makuha ang lahat ng kayamanan at palitan siya ng mas batang babae. Isang matalinong hakbang engineer. Ngayong nasa kritikal na kondisyon si Mrs. Villamor, ang publiko ay nasa panig na niya. Ang bawat sugat sa kanyang pulso ay magiging ebidensya laban sa inyo. Ang boses ng abogado ay puno ng pang-uuyam. Tila ba ninanamnam ang bawat sandali ng pagkabalisa ni Mateo. Ang bintang niya ay malinaw. Kayo ang nag-utos kay Lorna at Benji na baligtarin siya. Kayo ang nagkulong sa sarili ninyong ina upang gamitin itong armas laban sa kanya. Lalong napakuyom ang mga kamao ni Mateo hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang tindi ng manipulasyon ni Clarissa ay tila walang hanggan. Kahit sa bingit ng kamatayan, nagagawa pa rin nitong baligtarin ang katotohanan at gawing biktima ang sarili nito. Ang hiya o ang kahihiyang ibinabato sa kanya ng publiko ay nagsimulang maging isang malaking pader na humaharang sa kanyang bawat hakbang. Nang lumabas si Mateo ng opisina, ang bulyaw ng mga reporter at ang kislap ng mga kamera ang sumalubong sa kanya. Ang bawat tanong ay tila mga palaso na tumatama sa kanyang pagkatao. Engineer Villamor, totoo bang pinilit ninyong magpakamatay ang asawa ninyo? May kinalaman ba ito sa inyong ina? Hindi sumagot si Mateo.
Ang kanyang mukha ay nanatiling matigas, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bagyo ng galit at pait ay patuloy na nagngangalit. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ni Marcela na may takot sa mga mata. Ramdam ng matanda ang tensyon sa bawat paghinga ng kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang ina at lumuhod sa paanan nito. Nay, huwag kayong makikinig sa balita. Gagawan ko ito ng paraan. Ngunit sa kabilang banda, nakita niya si Lorna na nanginginig habang hawak ang isang sulat patawag mula sa korte. Ang bawat isa sa kanila ay dahan-dahang hinahila ng madilim na galamay ni Clarissa pabalik sa impyerno. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang golden moment ang naganap nang pumasok si Marcela sa opisina ni Mateo. Bit-bit ng matanda ang isang baso ng mainit na gatas at ang lumang polo ni Mateo na maingat niyang nilabhan. Mateo, anak, noong maliit ka pa, kapag inaapi tayo sa tondo, sinasabi mo sa akin na huwag akong matatakot dahil kasama natin ang Diyos. Ngayon, ako naman ang magsasabi sa iyo, huwag kang matatakot. Ang katotohanan ay parang araw, maaring takpan ng ulap, pero hinding-hindi mawawala. Ang simpleng paalala ng kanyang ina ay tila isang liwanag na nagpasingkit sa kadiliman ng isipan ni Mateo. Muling nagliwanag ang kanyang paningin. Kung gustong maglaro ni Clarissa ng maruming laban, ipapakita ni Mateo sa kanya kung ano ang tunay na bagsik ng isang anak na ipinaglalaban ang kanyang ina. Tinawagan ni Mateo ang kanyang priyate investigator. Alamin mo kung sinong doktor ang tumingin kay Clarissa sa ospital. Gusto kong malaman kung tunay bang malalim ang mga sugat niya o kung lahat ng ito ay isa lamang palabas. Isang dangling mystery ang lumitaw ng ibalita ng kanyang investigator na ang ospital kung saan dinala si Clarissa ay pagmamay-ari ng isang malapit na kaibigan ni Ramon. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang magtagpi-tagpi. Ang tangka sa buhay ni Clarissa ay hindi isang pagsuko, kundi isang estratehikong hakbang upang makatakas sa kulungan at makapunta sa isang lugar kung saan maaari siyang protektahan ng kanyang mga kasabwat. Ang gabi ay lumalim at kasabay nito ang isang cliffhanger na nagpabilis sa tibok ng puso ni Mateo. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala sa kanya ng isang maikling video. Sa video, makikita si Benji na kinakaladkad ng dalawang lalaki sa loob ng isang abandonadong bodega. Ang huling narinig sa video ay ang boses ni Ramon. Sabihin mo sa kuya mo, iurong niya ang lahat ng ebidensya o itong kapatid mo ang susunod na hihiga sa kabaong. Nabitawan ni Mateo ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng isang bagong yugto ng digmaan. Hindi na lamang ito tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol na sa buhay ng kanyang pamilya. Ang anino ng panganib ay tuluyan ng pumasok sa loob ng kanyang tahanan at sa pagkakataong ito, walang kasiguraduhan kung sino ang mananatiling nakatayo sa huli. Ang bawat tibok ng puso ni Mateo ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa madilim at abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay sumalubong sa kanya pagbaba niya ng kotse. Hindi siya nagdala ng baril. Ang kanyang armas ay ang katotohanan at ang malamig na kapasyahan ng isang anak na wala ng takot mawalan. Sa loob ng bodega, nakita niya si Benji na nakatali sa isang silya, puno ng pasa ang muka at nanginginig sa takot. Sa tabi nito ay nakatayo si Ramon, may hawak na bakal at may mapang-uyam na ngiti. Ngunit ang mas nakakasuka ay ang tablet na nakapatong sa isang mesa, kung saan makikita ang mukha ni Clarissa mula sa ospital sa pamamagitan ng isang video call. Ang kanyang pulso ay may benda, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Ibigagay mo sa akin ang lahat, Mateo. Ang pirma mo sa paglipat ng kumpanya at pakakawalan namin ang talunang kapatid mo.
Ang boses ni Clarissa mula sa speaker ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Isang maling galaw at hindi mo na makikitang buhay si Benji. Ngumiti si Mateo, ngunit ang nangiting iyon ay tila may lamig at hindi umabot sa kanyang mga mata. Iniisip mo bang wala akong ideya sa ginagawa mo, Clarissa? Sabi niya, puno ng galit at pagkadismaya ang kanyang tinig. Ang ospital na kinaroroonan mo ay pag-aari ng pamilya ni Ramon at ang sinasabi mong pagtatangkang magpakamatay, isa lamang itong palabas. Sandali siyang tumigil, saka matalim na tiningnan si Clarissa. Ngayon mismo, may mga doktor mula sa National Bureau of Investigation na papunta sa silid mo upang suriin ang mga sugat na ikaw mismo ang gumawa. Hindi mo ako malilinlang. Nanigas ang mukha ni Clarissa sa screen. Kasabay nito, ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis na kanina pa nakapaligid sa bodega ay umalingaw-ngaw. Hindi na naghintay si Ramon. Susugod sana siya kay Mateo, ngunit mabilis siyang napalibutan ng mga awtoridad. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal na hawak niya sa semento ay naging hudyat ng kanyang pagsuko. Mabilis na nilapitan ni Mateo ang kanyang kapatid at kinalagan ito. Ang bawat haplos niya sa sugatang mukha ni Benji ay puno ng pagmamahal. Tapos na, Benji. Tapos na ang lahat. Sa screen ng tablet, huling nakita ni Mateo ang pagpasok ng mga pulis sa silid ni Clarissa sa ospital. Ang kanyang mga tili ng pagmumura at pagtanggi ay dahan-dahang nawala nang patayin ni Mateo ang tawag. Mula sa matinding kaba at takot patungo sa isang mapayapang tagumpay. Ang galit ay napalitan ng kapanatagan dahil sa wakas, ang hustisya ay hindi na lamang isang pangarap. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Benji si Mateo ng mahigpit at bumulong ng, "Salamat kuya, salamat sa hindi pagsuko sa akin." Ang pagkilala ng pagkakamali at ang pagtanggap ng kapatid ay ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang muling pagbubuklod. Bagamat naman tapos na ang gulo, paano haharapin ni Marcela ang katotohanang ang kanyang tahanan sa Tondo ay wala na? Mayroon bang mas magandang bukas na naghihintay sa kanila? Habang papalabas sila ng bodega, nakita ni Mateo ang isang pamilyar na lumang truck na puno ng mga gamit. Sa loob nito ay nakaupo si Lorna at ang kanyang ina, si Marcela, na may bitbit na isang maliit na supot ng lupa mula sa kanilang lumang bakuran. Isang bagong simula ang kailangang itayo mula sa mga abo ng nakaraan. Ang pagluha ni Marcela habang tinitingnan ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa abot tanaw. Ang simoy ng hangin sa probinsya ng Laguna ay amoy sariwang damo at hinog na mangga, malayo sa mausok at maingay na kalsada ng Maynila. Sa isang payak ngunit magandang bahay na yari sa matitibay na kahoy at malalawak na bintana, ang amoy ng pinasingaw na malagkit at dahon ng saging ay dahan-dahang kumakalat sa buong paligid. Ang tunog ng paghampas ng mga dahon ng niyog sa bawat isa ay tila isang banayad na musika na nagpapatulog sa anumang pait ng nakaraan. Sa loob ng kusina, nakatayo si Marcela, suot ang asul na bestida na binili ni Mateo mula sa Dubai. Ang kanyang balat ay hindi na maputla. Mayroon na itong kulay ng buhay at kagalakan. Maingat niyang inaayos ang mga suman sa isang malaking bilao. Ang bawat balot ay tila isang sining na ginawa ng may pagmamahal. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, napalitan na ito ng isang malalim na kapanatagan. "Nay, heto na po ang mga dahon ng saging na pinainitan ko." Ang boses ni Mateo ay malambing at puno ng katuwaan. Wala na siyang suot na mamahaling Amerikana. Tanging isang simpleng puting kamiseta lamang ang suot niya habang nakatupi ang mga manggas. Ang dating bilyonaryong abala sa mga board meeting ay narito ngayon, lalong nagiging tao sa bawat pagkakamali niya sa pagtupi ng dahon. Tumawa ng mahina si Marcela, isang tunog na dati ay pinagkait sa kanya ng mahabang panahon. "Mateo, anak, ang pagbabalot ng suman ay parang pag-aalaga ng pamilya. Kailangan ay sapat ang higpit para hindi kumalat, pero sapat din ang luwag para huminga."
Sa may pintuan pumasok si Benji. Dala ang ilang timba ng sariwang gatas ng kalabaw. Malinis na ang kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng pag-asa. 6 na buwan na siyang hindi tumitikim ng alak at sugal at araw-araw niyang pinapatunayan na karapat-dapat siya sa ikalawang pagkakataon na ibinigay ng kanyang kuya at ina. Kasunod niya si Lorna na ngayon ay itinuturing na nilang tunay na kapamilya at katuwang sa kanilang maliit na negosyo ng kakanin. Habang papalubog ang araw, nagtipon ang pamilya sa maliit na beranda. Isang sagradong sandali ang namayani nang lumapit si Mateo at Benji sa kanilang ina. Sabay silang lumuhod at kinuha ang mga kamay ni Marcela. Isinagawa nila ang pagmamano, ang pagdampi ng likod ng kamay ng ina sa kanilang mga noo. Ang bawat haplos ni Marcela sa kanyang mga anak ay tila isang basbas na nagbubura sa lahat ng sugat ng kahapon. Nay, napatawad na po ba ninyo ako sa lahat ng pagkukulang ko? Ang tanong ni Mateo ay puno ng emosyon. Anak, ang boses ni Marcela ay naging malumanay, ngunit matatag. Ang puso ng isang ina ay parang dagat. Maraming bagyong dumarating, pero hinding-hindi nauubos ang lalim ng pagpapatawad. Ang mahalaga ay nandito na kayo at muli tayong nabuo. Sa kabilang dako, ang balita tungkol kay Clarissa at Ramon ay naging isang malayong alaala na lamang. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay naglaho at ang katarungan ay nanatili sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Wala silang naiwang anino sa bagong buhay ni Marcela. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang bawat ngiti, bawat tawa, at ang bawat pagkakataon na magkakasama silang kumakain ng simpleng hapunan. Ang katuruan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pagmamahal na handang magsakripisyo, sa katotohanang handang lumaban, at sa pamilyang marunong lumingon sa pinanggalingan. Ang pera ay kayang magtayo ng bahay, ngunit tanging ang paggalang at pagmamahal sa magulang ang kayang bumuo ng isang tunay na tahanan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa probinsya, ang mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa isang pamilyang muling nabuo. Sa gitna ng dilim, ang ilaw ng kanilang tahanan ay nananatiling maningning, isang parola ng pag-asa at pagmamahalan na hindi na kailanman muling papatayin ng anumang unos.